ay nagsasabi, in other words, ang edukasyon po natin ngayon, ang problema po natin sa eskwelahan, ang problema po natin sa simbahan, ay hindi dahil mahina tayo sa math. Hindi dahil we failed science. Hindi dahil hindi tayo marunong mag-Ingles. Am I right? Am I right? Of course. We all can speak English here. Carabao, whatever that is, English yan. It's not a matter of failing national tests. Mahina ang anak ko sa math. Mahina ang estudyante namin sa science. Mahina ang estudyante namin sa Filipino. Mahina ang anak ko sa TLE o mahina ang anak ko sa MAPE. It's not a matter of our education is failing. No. Or our teachers, ang mga guro sa panahon ngayon, is failing. No. Alam niyo po ang nagfe-fail. Morality is failing. Discipline is failing. Good teaching is failing. Ang mga makabayan at makadiyos ng mga estudyante is failing. That is the problem of today's education secularly, at hanggang dito sa church, yan ang ating problema. Hindi po problema na hindi magagaling ang mga teacher dito sa church. Magagaling po ang mga teacher dito sa church. And coming from a teacher myself, nakita ko po kung paano sila magturo sa inyong mga anak. And they are very excellent. Binigyan ko nga po ng 3 star. Tinatakan ko dito yung bawat teacher. Magagaling po sila. But there is a internal problem sa atin pong komunidad, sa ating kultura, sa mga kabataan natin ngayon, sa mga estudyante natin ngayon, sa mga estudyante dito sa church. Meron po silang problema sa kanilang kulturang ginagalawan, sa kanilang komunidad na ginagawan, at sa kanilang lipunan na ginagalawan. That is the problem. If the problem is mathematics, bakit naman ang gagaling ng mga nanay natin sa math? Grade 6 lang ang tinapos ko. Ano ba yung kanta na yan? Grade 1 lang ang tinapos ko. Yan. No read, no write pa ako. Pero kung Inglesan lang at math na yan, sa akin ka pa nagpapaturo. Bakit ang mga nanay at tatay natin noon, ang mga guro, dinidisiplina sila, pinapangaralan sila, hinuhubog ang kanilang pagkatao, hinuhubog ang kanilang espiritualidad? Nadinig nyo ba noon na malaki ang problema natin sa ating edukasyon? No. Ngayon lang. Now, this sermon is not dito po pambabash sa education system natin. No. I will not do it. Hindi rin ito pambabash sa mga teachers natin ngayon o sa mga estudyante natin ngayon. Itong sermon na ito ay para mamulat ang mata ng lahat ng magulang, ng mga guro at ng mga estudyante na ang pinaka-problema natin ay ang puso ng bawat tao kung bakit hindi siya matuto. At sa lahat po ng teacher na nandito ngayon, may challenge to you is this. Sabi ho doon, sa takdang panahon, tayo'y aani kung hindi tayo susuko. To all parents na nandito ngayon, you are teachers. Ang totoo, mas magaling pa kayong teacher kaysa sa amin. Bakit? Napapalo nyo kasi anak nyo eh. Kami hindi. Amen po ba? Kapag ayaw magsulat, hanger. Ang katapat. Pag ayaw magbasa, sintron. Ang katapat.
Kami, kapag ayaw magbasa, magbasa ka no, parang awa mo na. Hindi namin makurot. Hindi namin matadyakan. Gusto na namin eh. Lahat po ng elementary teacher dito, mag-ingay po kayo. Alam na alam ko yan. And teaching in this day, and teaching in this age, sa ating church, sa panahon ngayon, ay napaka-challenging. So mga magulang, sa ating pong church, sa pamunuan ng ating church, this is a sermon not just for teachers. This is a sermon especially for you. For you to understand the value of teaching in the church, the value of teachers in the church, and the value of improving and enforcing teaching in the church. Sabi ho po ng ating text sa Galatians 6:9, nagsabi ho doon, huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon, tayo aani kung hindi tayo susuko. To all teachers in this church, to all teachers who's working outside, huwag po kayong susuko sa pagtuturo. Sa lahat po ng live group leaders na nagtuturo, huwag po kayong susuko. Dahil may pangako ang Diyos sa atin na sa takdang panahon, tayo po ay aani kung hindi tayo susuko. I would like to give you a statistics. Meron po ditong statistics. Ang sabi ko doon ng Philippine Statistics Authority, mahigit 83.8% ng mga Pilipino ang gumagamit ng internet. Actually, lahat po kayo dito gumagamit na eh. Amen po ba? So, 83.8%. So, yung pong 27% ay hindi pa gumagamit. And sabi ko sa pag-aaral that karamihan po sa mga gumagamit internet ay mga kabataan. Ang sabi din po, tumaas ang bilang ng mga kabataang Pilipino na dumaranas ng depresyon at anxiety mula 9.6 noong 2013 hanggang 20.9% noong 2021. Malaking problema po ito sa ating mga teachers. Malaking problema po ito sa ating edukasyon. At malaking problema po ito sa ating simbahan. Kaya po, ang mga tagapagturo, ang mga teachers po, ganito na po ang itsura. Yan. Gusto ko po sanang magbigay ng picture na medyo, alam niyo na, baka masyado kayong maawa, bigyan niyo kami ng pera mamaya. Hindi na po alam ng mga teachers ang kanilang gagawin. Because the generation today is out of focus. The generation today ay walang interes sa mga bagay na espiritual. Walang interes sa mga bagay na moral. Walang interes sa Diyos. Isipin po ninyo, from 2013 to 2021, in just a matter of 8 years, ang depresyon ay tumaas ng doble. Of course, you have to factor in yung pong ating naranasan na pandemic. Marami ho talaga na depressed noon. Amen po ba? Po, dahil na-isolate po tayo sa isa't isa. Bakit po ba mahirap ang pagtuturo? Bakit po ba nagkakaroon ng challenge ngayon? Hindi lang sa mga eskwelahan, kundi sa ating simbahan. Ang pagtuturo ay isang hamon, ang pagtuturo ay isang mahirap na bagay dahil sa tatlong bagay na ito. Sa tatlong bagay na ito, mga kapatid, nais po natin na kausapin tayo ng Diyos at bigyang pugay ang ating mga teacher at kausapin tayo ng Diyos kung paano natin mapapanatili at mapapalakas ang teaching ministry in our church.
Ang una po mga kapatid, teachers face the challenge of competing voices. O ang mga teacher po, sa labas sa loob o labas ng simbahan, sila ay nakikipagkompetensya sa iba't ibang boses sa kapaligiran. Ang sabi ho ng 2 Timothy 4:3-4, sabi ho doon, sapagkat darating ang panahon na hindi na makikinig ang mga tao sa wastong aral, pagkus pipili sila ng mga gurong magsasabi ng nais lamang nilang marinig. Ang sabi ho ni Paul, darating ang panahon na ang mga tao, na ang mga Kristiyano, ay hindi na sila makikinig sa katotohanan, kundi hahanap na sila ng magtuturo sa kanila, at ang gusto nilang matutunan ay ang mga bagay na gusto nilang marinig. Darating ang panahon na hindi na nila gustong pakinggan ang sinasabi ng aklat na ito, kundi darating ang panahon na maghahanap sila ng mga teachers na kung saan kikilitin ang kanilang mga tenga at ang kung ano yung kanilang gustong marinig, yun lang ang kanilang maririnig. And I think dumating na po tayo mga kapatid sa ganong panahon. Tayo po ay dumating na kung saan tayo ay nasa panahon na ng social media revolution. Sino ho dito wala pang account sa mga yan? Kahit lolo mo may TikTok eh. May TikTok account eh. These are the different voices na napapakinggan natin araw-araw. These are the different voices na nakikipagkompetensya sa simbahan. Nakikipagkompetensya sa inyong mga teacher, sa inyong church, sa inyong life group. That's why, kapag ang diakonessa natin ay sinabi niya, huwag kayong magse-cellphone during sermon, there's a wisdom to it. Dahil, yung cellphone ninyo ay nakikipagkompetensya pa sa amin. It's not because we are narcissistic, hindi po kami yung laging tama. Nakikipagkompetensya pa, yung mga yan, sa salita ng Diyos. Paglabas nyo ng simbahang ito, yan na ang kausap ninyo. Pagdating ba naman ng simbahang ito, sila pa rin? Ang sabi ng Diyos, kapalit-palit ba ako? Pangit ba ako? And then why? Do you get my point? From Monday to Saturday, sila na ang kaulayaw mo. Nasa kanila lang ang oras mo. Sila na ang kapiling mo. Pagdating ng araw ng linggo, ang sabi ng Diyos, nagsasalita na ako, gusto kitang kausapin, iba pa rin ang kausap mo. Isa kang salawahan. Amen po ba? Nandito na ako. Nagsasalita na ako. Nasa harap mo na ako, sabi ng Panginoon. Ngunit ang iyong puso at ang iyong isipan nasa ibang, kung ako ang iyong asawa. Gusto nyo ba yun? Nagde-date tayo? Ganda ng, dinala kita sa isang napakagandang, napakagandang restaurant. May violin pa dyan. Sa tabi natin, ginastusan ko. Binili ka in-orderan kita ng steak na maraming sibuyas. Anli naman yun, Anli. Wala, low budget eh.
mga ilaw, may wine tayo. And then, during our date, hawak mo ang cellphone mo, and you're just texting kung sino man. Anong gusto mong sabihin ko? Anong gusto mong maramdaman ko? Mga kapatid, ganon din ang ating Panginoon. Ang mga tagapagturo natin sa simbahang ito, kami rin ang mga nagtuturo professionally, kami ay nakikipagkompetensya sa mga yan. And it's very hard. Sapagkat ito po yung sinasabi ni Timothy, na ang mga tao ngayon ay hindi na makikinig sa aral na ito, kundi sila ay makikinig sa mga aral nila. Can I hear an amen? That's why parents, please limit your children sa social media. Now, kami pong mag-asawa, we're trying our very best para ilimit sila. Kailangan po yan, yes. Pero ang tanong natin sa mga magulang bilang teachers, ang tanong natin sa mga teachers dito, ang tanong natin sa mga life group leaders natin dito, kamusta ang inyong kompetisyon? Are we winning the battle of technology? Are we winning the battle of truth? Mahirap pong labanan ng mga yan. Lalong-lalo na kung aatin lang kayo ng church kapag araw ng linggo. Lalong-lalo na kung inyong mga anak ay hindi nyo ipapaatinin sa mga live group at sa buong isang linggo ay wala man lang silang nadinig na katotohanan mula dito. At ang nadidinig nila ay mga bagay na yan sapagkat ang mga mensahe sa mga bagay na yan ay nakakakiliti ng kanilang mga tenga. How much entertainment do we need? How much entertainment do we all need? Hindi ba kayo nasisiyahan sa buhay ninyo? 24 oras? Naiinip pa kayo? Naikwento ko po mga kapatid, naikwento ko na, I think natandaan ninyo, ang anak ko po, yung panganay ko, sabi niya, nagsiselmon siya, yung pandemic po kasi noon, ang sabi niya, Daddy, naboboard ako. Naboboard ka? Kaya po, sabi ko noon, tinur ko siya sa bahay. Halika na, itutur kita sa bahay. Ito ang kusina. Yung kusina na yan, may urungin yan, urungan mo. Dito naman sa bandang dito ang CR. Miss, inililinis din yan, anak. Ito, pagdating dito, ito mga damit mo. Yan. Ganito ayos yan. Inaayos, tinitiklop din yan, anak. Okay? Ngayon, pag wala ka pang magawa, sabihin mo sa akin, marami pa. Naboboard ka? Hindi pa ba sapat yan? In public schools, in the church, we are competing aggressively sa mga bagay na ito. Sa mga kasama kong teachers dito, they always say, 21st century learners. 21st century learners. 21st century learners. I beg to disagree. I beg to disagree. I think mas nakasasama po ito kaysa nakakatulong. Our problem ay hindi dahil mahina ang ating mga anak. Hindi dahil mahina sila sa math, hindi dahil mahina sila sa science, ang problema po ay yan. And coming from a teacher, myself, pakinggan niyo po ang aking sinasabi. Mga teacher, ang challenge ko sa inyo ay ito. Be a lighthouse. Now more than ever, ang ating mga estudyante sa labas at sa loob ng church, kailangan nila ng ilaw na maggagabay sa kanila because they are so lost. Ano ang ilaw na gamit natin? Ito po ang ilaw na gamit natin dito.
Mga magulang kong takapagturo, bring them to the light. Sa mga teachers na nandito, bring them to the light. Ang challenge ko po sa inyo, mga kapatid, mga guro, huwag kayong panghinaan ng loob kapag parang walang nakikinig. Nakakainis po yan pag walang nakikinig. Walang nakikinig, bakit? Wala kasi lumilipad na eraser eh. Walang lumilipad na chalk ngayon. Subukan mo may lumilipad na eraser. Yan, lahat sa'yo. Yes, ma'am. Yes, sir. Opo, sir. Opo. Di ba? May lumilipad na chalk. Pag walang nakikinig, kasi kahit isang mag-aaral lang ang makinig, nagtanim ka ng binhi ng katotohanan. Ang sabi doon, 1 Timoteo lang ang kailangan upang baguhin ang mundo. Teachers, it's very hard to compete in this generation, in this culture. Ang hirap po. Sa mga life group natin, Sunday school teacher, ang hirap turuan ng mga bata sapagkat 1 oras lang naman ang binibigay sa iyo para turuan sila ng mga bagay na espiritual at katotohanan sa araw lang ng linggo. Minsan hindi pa uma-attend. Dahil pag wala yung magulang, wala yung bata. Kaya kayong mga magulang, huwag kayong absent. Hindi pwede yung, anak, umating ka ng church. Tay, saan ka? Nanood ako Netflix eh. No. Ang sabi ho doon, kahit meron lang isa. Sa LCC po natin, sa ating pong pamunuan, sa lahat po nagmi-ministeryo dito, we keep on teaching and teaching and teaching kahit walang nakikinig. Pastor, 10 yung life group ko ngayon, isa na lang. Good. Huwag kang susuko sa pagtuturo. Ang kailangan lang namin ay 1 Timoteo. Which means, isang buhay na mababago, isang buhay na kikilala sa Diyos, isang buhay na magiging mabuting mamamayan, isang tao na magiging maka-Diyos, isang tao na magiging magsusuko ng buhay kay Kristo at maglilingkod sa Kanya, isa lang ang kailangan namin. Kung bigyan kami ng 10, salamat sa Diyos. Kung lahat kayo na nandito ay ibigay sa amin ng Diyos, na kayong lahat ay Timoteo, purihin ang Panginoon. Ngunit kung isa lang sa inyo, purihin ang Panginoon. Sapagkat yung 1 Timoteo na yon, na nakinig, pwede niyang baguhin ang mundo. Meron pong isang CNN Heroes Award. Ang pangalan po niya ay si Peñaranda. Sorry po. Nawala po sa aking sipin. Efren Peñaranda. Alam niyo po si Efren Peñaranda, ibinigyan po siya ng award. Ang tawag po doon ay CNN Heroes Award 2007. Hindi po basta binibigay yan. Ang ginawa po niya, siya po yung promotor ng tinatawag nating Kariton Classroom. Na kung saan, gamit ang kariton, may mga dalang libro, pumupunta po sila sa mga depressed area, sa mga mahihirap na mga lugar. At kanyang tinuturuan ng mga bata doon kasama ng kanyang mga kasama. Alam niyo po kapag sinearch niyo si Efren Peñaranda, alam niyo po kung saan siya galing? Sa World Vision. Taas ang kamay po nang galing sa World Vision dito. Lahat po naging beneficiary ng World Vision. Galing po siya doon. Sa inyo. Tinulungan, may nagturo, at ngayon, binabago ang mundo. Sa ating pong BCDC teachers, all you need is 1 Timothy, 1 Efren Peñaranda. Alam niyo po kung nangangamot ng mga ulo ng mga teachers dito sa BCDC. Pastor, hindi umaaten. Pag di umaten, ano magagawin nila? Bibisitahin sa bahay. Para lang turuan. Huwag po kayong mapagod. Isa lang.
isang buhay na babaguhin ng Diyos. And you're good to go. Ang pangalawa ho, mga kapatid, teachers face the challenge of shaping character in a shifting culture. Ang mga teacher po natin, ang challenge po na to, may challenge po sila, nahihirapan po sila na hubugin ang karakter ng ating mga mag-aaral, karakter ng ating mga kabataan, dahil sa pabago-bago at palipat-lipat na kultura. 2 Timothy 4:3-4, ang sabi doon, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sorry po. Romans po ito, Romans chapter 12. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaang baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Huwag kayong makiayon sa mundong ito. Ang mundong ito ay may sariling pagtakbo. Ang mundong ito ay may sariling sistema. Ang mundong ito ay may sariling gobyerno. Ang mundong ito ay may sariling patakaran. At ang sabi ng salita ng Diyos, huwag kayong makigaya doon. May paraan ang mundong ito ng pagtuturo sa inyong mga anak. Ang sabi ng salita ng Diyos, huwag ninyong hayaang ang mundo ang magturo sa inyong mga anak. Huwag kayong makiayon. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Alam niyo po mga kapatid, tama po yung sinabi nila that everything starts with your mind. Sa isip po ang battle. Sa mga lalaki nandito ngayon, alam niyo ang aking sinasabi, sa isip ang labanan. Kaya mga asawa po namin, kapag nakita niyo kami tahimik, hindi po dahil wala kaming iniisip. Huwag niyo pong isipin, anong ginagawa mo? Wala kang ginagawa. Anong iniisip mo? Wala kang iniisip. Hindi po totoo yun, mga kapatid. Kapag po kami nakaupo, at kami nakatulala, at kami ay nagre-relax, gusto niyo bang malaman kung ano iniisip namin? Gusto niyo talaga? Gusto niyo talaga? Kapag sinabi namin lahat ang iniisip namin, tatakbo na kayo, bahala ka dyan. Problema mo yan. Sasama mo ako dyan. Basta yung tuition ng mga bata, yung pagkain natin araw-araw, yung ganyan. Bago kong damit, makeup ko, pang-spa, ayusin mo. No. Because everything is on the mind. Lahat ng desisyon ay nandito. Lahat ng tukso ay nandito. Lahat ng gusto namin pagkakasalang gawin ay nandito. At lahat ng labanan ay nandito. Kaya ang sabi ng Panginoon, naintindihan niya, na unahin niyong baguhin ang inyong isipan. Sa lahat ng ating mga nadidinig, sa lahat ng ating mga nakikita, pinaprocess natin yan sa ating isipan. Amen po ba? Ano ba ito? At isa po, sa mga kahinaan ng ating mga estudyante ngayon, makinig po kayo. Nahihirapan po sila na malaman at iproseso sa kanilang isipan kung ano ang totoo sa hindi. Mahina po sila mag-screen. Mahina po silang mag-analyze. Mahina po silang mag-purify. May nadinig sila, yun na yun. Try nyo pong magpa-research sa mga anak ninyo. Try nyo pong magpa-essay. Napakaganda ng pagkakasagot. Napakaganda ng pagkaka-English. Grammatically correct. At ang bibigat ng mga salita, prioritization. Community involvement. Ayos ah. Tanungin mo, anak, gawa mo ba to? Anak, gawa mo ba to? Ang sasabihin niya, syempre naman, ma'am. Syempre naman, sir. Tanggalin mo yung cellphone. Tanggalin mo yung cellphone. Same question.
pen and paper. 10 minutes. Go. Alam niyo po magagawa niya? Name and section. And corrected by whoever. Nagbibiro lang po ako, but it's very true. It's very true. Because hindi na-train ng kanilang isipan na mag-isip. Kaya ang inyong mga lolo, ang inyong mga tatay, at kaming mga batang 90s, we're proud. Hindi kami nagyayabang, pero mayabang talaga kami. Dahil, na-train kaming mag-isip. Bakit di ka mag-iisip? Wala naman libro. Nasaan ang libro? Nasa library. Mga anak, baka hindi nyo alam. Alam nyo ba yung library card? Merong ganon ha, may library card, baka hindi nyo alam. May catalog yan. Dahil, nung panahon namin, marunong kaming magbasa. Alam namin ang aming binabasa. Dahil nung panahon namin, limitado lang ang istasyon. Ang hawak namin ay libro, pen, paper. At tinrain kaming mag-isip. Ang problema natin mga kapatid, hindi na-train ng ating mga kabataan sa pag-iisip. That's why, ito na ngayon ang kanilang kalalagayan. Tingnan niyo po ito. They don't know what is true and what is not. They don't know what sex they are. Hindi na nila alam kung anong totoo sa hindi. Hindi din nila alam kung anong sinasabi ng Diyos. Yun po mga kapatid, nung araw, and I think ating ibalik, sa pag-Sunday school, bawal ang batang walang dala nito. Makakapal pa. And we know our Bible. We read our Bible. That's why, hindi po kami nalilito noon. Ang babae ba, lalaki at ang lalaki, babae, hindi kami nalilito. Malinaw sa amin yan. But nowadays, because of the shifting culture, napakabilis ng kultura natin mabago ngayon. At tayong mga teacher ay nilalabanan natin yan. Hindi na nila alam kung anong totoo sa hindi. That's why it's a big challenge mga kapatid. Ang challenge po natin na ito, mga guro, huwag malitin ang inyong impluensya. Maingay man ang kultura, ang inyong huwarang pamumuhay ang mag-iiwan ng bakas sa kawalang hanggan. Maging tulad ni Daniel sa Babylonia, tapat kahit sa gitna ng mapanuksong mundo. Alam niyo po nangyari kay Daniel? Sinako po ang Babylonia. Ang sabi nila, okay, lahat ng marurunong, dito kayo. Lahat ng mga hindi doon. Lahat ng malalakas, binukod. Kasama ko si Daniel doon. At sabi doon, kakain kayo ng mga karne, kakain kayo ng ganyan-ganyan. Hindi po siya kumain. Tubig at gulay. At yun po dapat ang kainin ko talaga. Matagal na akong kinakausap ng Diyos dyan. Matindi ang demand ng gobyerno sa kanya. Ngunit, hindi siya nagpadala sa kultura. Mga guro, mga magulang ko na nagtuturo din sa inyong mga anak. Masyado pong delikado ang kultura na ginagalawan ng ating mga anak sa panahon na ito. Alam niyo yan. Kung ang mga anak na lumaki sa simbahan, makinig po kayo mabuti, kung ang mga bata na lumaki sa loob ng simbahan ay sumasablay pa, paano pa ang mga bata na hindi lumaki dito at hindi naturuan ng salita ng Diyos?
Yun nga, yung mga lumaki na dito, sumasablay pa eh. Ang kultura na kanilang ginagalawan. Ang mga kaibigan na kanilang mga sinasamahan. Ang mga organisasyon na kanilang sinasamahan. Ang kanilang mga nadidinig sa telebisyon at social media. Yan ay parte ng ating kultura. At ang mga teacher, mga kapatid, ay nakikipaglaban sa kultura na yan. Lalong-lalo na ang mga teacher dito sa loob ng simbahan. Kaya mga magulang ko at mga kapatid, pahalagaan po natin ang mga teachers po natin dito. Napakahirap po ng kanila pong kinagampanan. At pangatlo, mga kapatid, dito po tayo magtatapos. Teachers face the challenge of securing the future of the church. Ang mga tagapagturo po sa iglesyang ito, ang siyang nagsisiguridad sa kinabukasan ng iglesyang ito. Don't get us wrong. Sa lahat po ng mapipili ng Diyos na maging LCC, with all due respect, you will not be the securing people in this church. Those who teach the Word of God. Lahat ng nasa teaching ministry, lahat ng teachers sa church na ito, at sa labas ng church na ito, sila ang magdidikta ng kinabukasan ng iglesia at ng bansang ito. Hindi po ang music ministry. Hindi po ang ushering. Lahat po sila importante. Nakita niyo po ito? Ministry fair. Nakapaglista na po ba kayo? Wala ho ditong ministry na sit-down ministry, ha? Wala po kayong mababasa dyan na attendee ministry. Wala pong ganon. O kaya listening ministry. Although, importante po umating kayo, umuupo, nakikinig. Pagmasdan niyo po ito, mga kapatid. Ilang porsyento po dyan sa ministeryo ng ating church ang may kinalaman sa pagtuturo? Ilang porsyento? Sa lahat po na mahuhusay sa math dito. Tingnan nyo lang ho. Halos isang tarpaulin. Dalawa lang naman po yan eh. Isang tarpaulin. Puro teaching. Pastoral ministry. Mission and evangelism. Sunday school teaching ministry. Alam niyo po bang pati ang liturgy, pati ang teaching ministry din yan? Halos 70% po ng ministeryo dito sa church ay may kinalaman sa pagtuturo. Ngayon sabihin niyo sa akin, kung hindi yan ang magsisigurado ng kinabukasan ng ating church. Gusto natin ng finance, mahirap gumawa pag walang finance. Gusto natin ng treasurer, mahirap gumawa na walang treasurer. Gusto natin may pagawain, mahirap walang ginagawa dito sa church. Lahat yun ay tama at lahat ay totoo. Ngunit makinig kayong mabuti. Kung meron mang magsisigurado sa church na ito'y mananatili habang panahon, ang mga teachers, sila ang magsisigurado nun. Ang sabi yun ni Charles Barkley, kung kilala niyo po si Charles Barkley, nalimos siya, may limang tunay na trabaho lang sa mundong ito. At sa lahat po ng hindi kasali dito, wag po kayo magtatampo. 5 lang po ang tunay na trabaho sa buong mundo, and if you're one of them, God bless you. Number 1, lahat po ng teachers. Number 2, lahat ng doctors and nurses, lahat na nagpapagaling sa atin. Pangatlo, lahat ng nasa armed forces, lahat ng pumuprotekta sa atin, police, sundalo, navy, marines, kung sino man yan. Pangalawa, lahat ng magsasaka. Lahat ng mga nagtatanim. At pangatlo, lahat ng mga naghahayupan. Fisheries, aquatics. 5 lang po ang tunay na trabaho sa mundong ito. And I agree. Bakit po? Teachers,
doctors and nurses, medtechs, soldiers, police, firemen, farmers, fishermen. 5 lang. At sa lahat po ng senior high school dito, taas ang kamay naman sa senior high school. Kung ikaw ay nasa UMS, pasok ka doon sa 5 na yun. 5 lang po ang kailangan nating trabaho sa mundong ito. Pwede tayo mabuhay. Sorry po sa lahat ng engineer dito. Kahit walang engineer, mabubuhay tayo. Amen po ba? Kahit accountant, mabubuhay tayo. Kahit walang teller sa bangko, mabubuhay tayo. Mas maganda kayo, wala tayo utang. Kahit walang driver, rider, mabubuhay tayo. Amen? Kahit walang hospitality, HRM. Kahit walang bumati sa atin sa hotel, walang. Kahit walang mga businessman, mabubuhay tayo. Amen? I mean, hindi ko po dinedegrade yung mga trabaho na yun. Purihin ng Panginoon, go mo lang. Anak, kung gusto mo mag-finance, gusto mo mag-automotive, kung gusto mong mag-ekananay, bahala ka. Gusto mo vulcanite? Maganda po yun. Ang point lang natin mga kapatid, that teaching is one of the vital job in the world. Hindi po tayo mabubuhay at hindi po tayo mananatili ang ating sibilisasyon, ang ating lipunan, ang ating church kung walang magtuturo sa atin. Tanggalin niyo ang teachers. Tanggalin niyo ang teachers. Walang magtuturo kahit saan. Subukan niyong tanggalin. Yes, mabubuhay kayo dahil magpapakain sa iyo. Yes, ligtas kayo dahil may magpoprotekta sa iyo. Yes, mabubuhay kayo dahil may gagamot sa iyo. Ang tanong, uusad pa tayo at uunlad tayo bilang isang bansa? No. Dahil tinanggal mo ang mga teacher. At dito po sa ating church, ang mga guro dito sa ating church, ang nagsisigurado na may kinabukasan ang ating iglesia. Wala na pong iba. Sila lang. Ang sabi ko sa awit 78:4, hindi namin ito ililihim sa aming mga anak. Hindi namin ito ililihim sa aming mga anak. Aming isasalaysay sa susunod na lahi ang kapurihan ng Panginoon. Hindi namin itatago ito. Ituturo namin ito. Sa anak ng aming mga anak, sa apo ng aming mga apo, ituturo namin ito. At mga kapatid sa iglesyang ito, maniwala po kayo, ang teaching ministry sa church na ito ay buhay na buhay. Ayaw nyo lang kasing turuan ang inyong mga anak. Ang sabi ko sa isang great church, ang sabi ito sa Amerika, ang sabi ko doon, a life research study found that about 66% of American Protestant teenagers who regularly attended church for at least a year dropped out. So lahat po ng ating mga teenagers na nag-a-attend ng church ay nawala na. They stop attending for at least a year. Ano pong edad nila? 18 to 22. From 18 to 22, nasan po itong mga to? Ano po pinagkakaabalahan yan? Ano po? Yung mga anak ninyong 18 to 22, ano po pinagkakaabalahan? Ano? College. Sa lahat po na may kolehiyong anak ngayon, nasan po ang anak nyo? Nandito ba? Nandito po ba? Umaattend pa ba ng church? Ayan po. Ang malaking dropout ng church attendance ay hindi sa matatanda, hindi sa YMO, hindi sa mga kabataan na senior high school pababa, kundi na sa mga kolehiyo. Ang sabi ho doon, the causes cited include things like moving for college, for jobs, feeling disconnected from people in church, hypocrisy or judgment, disagreement or social political issues, and changing life priorities. Nababago po ang kanilang prioridad. Kaya lagi po sinasabi doon sa magka-date nung high school sa church, boyfriend, girlfriend, huwag kang mag-alala, magbe-break din kayo. Dahil pagdating, kasi,
Nung high school kayo, isa yun lang kayo ng school eh. Pag nag-college kayo, sinasabi ko sa iyo, magbe-break din kayo. Bakit? Iba yung course ng isa, iba yung course mo. Iba yung school niya, ibang school mo. O pagpalagay na lang natin kayo pa rin ng college, maniwala ka sa akin, magbe-break pa rin kayo. Bakit? Iba na prioridad nyo sa trabaho eh. Yung isa gusto dito sa bansa na to, yung isa gusto sa Iraq. Because priorities change so fast. May problema po kami sa church dito, sa youth. Alam niyo po yan? Nawawala po ang mga young adults po namin sa church na ito. And it's coming from my heart. Coming from the heart of our pastors and our deaconess. Nahihirapan po kami na hanapin sila. Because they have one excuse all the time. I am busy with my college life. I am busy with my work. And it's true. That's why ang teachers po sa church na ito is needed more than anything else. Ang kinabukasan ng simbahan ay nakasalalay sa kasibagan ng mga guro na magtanim at magbunga ng pananampalataya ngayon. Magtatanim po kami. Kaya po ang sabi po natin sa lahat po ng teachers na nandito, mga guro, mag-isip ng panghenerasyon, ang bawat batang tinuturuan mo ay maaaring maging pastor, misyonero, o lingkod ng Diyos balang araw. Mga teachers, yung mga tinuturuan nyo is the future of this church. Who knows? Si Kenneth maging pastor. Who knows? Kinakabahan na yung susunod mga. Kasi sino ba sasabihin ni pastor? Who knows? Si Angelo maging misyonaryo. Who knows? May mga maging diakonesa dyan sa mga tinuturuan nyo. Who knows? At ang bilin naman po ng Diyos sa church natin, mag-invest sa ministeryo ng pagtuturo dahil nakasalalay dito ang inyong kinabukasan. Church, invest to teachers. Ako po'y nangangarap mga kapatid na sa church na ito, and I hope you would consider na lahat po ng umahawak ng life group ay may allowance. And they should be. Lahat po ng takapagturo ng salita ng Diyos na nagtuturo sa mga life group, nagtuturo sa mga Bible study, nagtuturo sa Sunday school, lahat po sila ay may allowance. Alam niyo po kung gaano kahirap turuan ang inyong mga anak? Sinasabi lang po natin kanina, napakarami yung mga challenges. At ang challenge po ito sa ating church, to invest in the ministry of teaching. Na pag kailangan mga materials, hindi na dapat pinag-uusapan pa. Pag kailangan mga gamit ang mga teachers sa BCDC, hindi na pinapahaba ang usapan. Let us improve our classrooms. Let us improve our facility. Para kapag naman nagbe-breakout session tayo, hindi tayo para mga itik na gutom lahat. Ingay natin. Tayo magkarinigan. Well, that's okay for now. Sa biyaya ng Diyos, alam ko na tayo ay mag-i-invest na ang pagtuturo ay talagang maiayos natin sa church na ito. Lalong-lalo na sa mga teachers. Lalong-lalo na sa BCDC. Kung kaya pa natin nadagdagan ang kanilang mga natatanggap, gawin natin. O isa-celebrate natin ang Teachers Day ngayon, hindi ko po alam. Sa program natin, sorry, hindi ko pagpupugay sa mga teacher, meron ba silang matatanggap?
O sandamakmak na palakpakan na naman? Palakpak! Yes, salamat. Palakpakan na naman. At panalangin wala sa inyong mga manggagawa. Sa mga teachers na nandito, meron lang tayong 1-minute video na gusto kong inyong mapanood. And then we will close. Pwede mo bang imbitahan ang lahat po ng teachers na nandito ngayon, lahat po na nagtuturo sa ating simbahan, na tumayo sa inyong kinaupuan? Pwede mo ba kayong tumayo sandali? Lahat po ng teachers na nagtuturo sa mga eskwelahan, lahat ng teachers po natin sa BCTC, lahat po ng life group leaders po natin na nagtuturo ngayon, tumayo po kayong lahat. Mga guro, maaaring hindi nyo agad makita ang bunga, ngunit kayo ay nagtatayo ng kinabukasan ng simbahan. Isa-isang mag-aaral, isa-isang kaluluwa, hinuhubog ninyo ang kawalang hanggan. Huwag kayong susuko. Darating ang araw, aani din tayo. Happy Teacher's Day sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Diyos sa mga guro. Magandang umaga po at pagpalain po kayo ng ating Panginoon.